Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi, sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o sa luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Mahal na Panginoon, ibinigay mo sa akin na manalangin ako ng mas malalim na pag-unawa sa pag-asa ng aking pagtawag at ang bahagi na nais mong gampanan ko sa espiritual na dimension. Ipinagdarasal ko na ako'y matakpan araw-araw ng espiritual na sandata ng Diyos na iyong ibinigay para sa lahat ng iyong mga anak, na nalalaman na hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga espiritual na pinuno at mga persa ng kasamaan. Tulungan mo akong bigkisin ang aking isipan ng ebanghelyo ng katotohanan at ibakil ang pektoryal ng katuwiran habang naglalakad ako sa daan ng kapayapaan. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyo at protektahan ang aking puso at isipan sa kaligtasan na mayroon ako kay Kristo. Ibigay mo sa akin na nanalangin ako sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang maprotektahan ko ang aking sarili laban sa mga mapanlinglang na turo at doktrina ng mga demonyo na nagpapaligaw sa napakaraming tao. At ipinagdarasal ko na kay Kristo na ako'y makatayo ng mahigpit na nalalaman na sa Kanya lamang ang ating tagumpay laban sa sanlibutan. Ang laman at ang mga dyablo ay ligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo at kagalakan na magkaroon ng kalayaan kay Kristo na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa, upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ama, habang ang mga araw ay lumalalim at mga kasamaan ng mundo ay tila pinupuno hanggang sa gabing ito ng kasamaan, pagkukunwari at puot, tulungan kaming mapatanto na dumarami ang pangangailangan, lumapit sa iyo, manatiling protektado sa ilalim ng anino
ng iyong mga apak. Ama, kung minsan habang tayo ay nabubuhay sa pisikal, nasasalat na nakikitang mundong ito, nahihirapan tayong tandaan na mayroong isang espiritual, hindi nasasalat, hindi nakikitang kaharian, kung saan ang mga pwersa ng kasamaan ay nagpaplano ng mga pagsubok at nagbabalak ng mga tukso para sa mga banal ng Diyos. Palakihin ang ating kamalayan at pag-unawa sa espiritual na globo at bigyan tayo ni Kristo upang manindigan laban sa mga pwersa ng kasamaan na ganap na nilagyan ng espiritual na baluti ng Diyos na nag-iisa ay kayang protektahan tayo mula sa malambot at matagal na pag-atake ng kaaway. Salamat ng iyong mga plano at mga layunin ay hindi kailanman mabibigo at naway hindi natin makalimutan na higit pa ang siya na sa atin kaysa sa nasa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, itinataas namin ang aming tinig ng papuri sa iyo, kasama ang mga banal sa mga panahon na nagalak na si Jesucristo ay nananalo sa tagumpay laban kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Paano namin kayo pinapasalamatan sa kanyang pagpapako sa krus kung saan siya nagbayad ng halaga para sa ating kasalanan, at kung paano namin kayo pinagpapala ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. Pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa Kanyang maluwalhating tagumpay na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga panahon at matunog ng buong sansinukob sa loob ng 20 taon. At iniluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan na ngayon ay alam natin na mayroong isang tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa maluwalhating kamahalan, Panginoong Hesukristo na matuwid. Nagagalak kami na ang kanyang maluwalhating tagumpay ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, ngunit naging isang katotohanan sa buhay ng mga henerasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At pinasasalamatan namin kayo, Ama, na ang kaniyang kapangyarihan sa pagkabuhay na magsilip ay kasing lakas ng ating buhay ngayon, gaya noong siya ay sumabog mula sa libingan at nilusob ang mga hukbo ng kasamaan magpakailanman. Salamat na darating ang araw na ang tagumpay ni Kristo sa ating mga mortal na katawan ay magiging kompleto rin at tayo ay nakatayo sa harap niya ng harapan. Hanggang sa araw na yaon, ipinagdarasal namin na panatilihin kaming laging nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagpasakdal ng aming pananampalataya. Sa kaninong pangalan tayo ay nagdarasal. Amen. Hindi sa ating sariling Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinupuri natin ang iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at nakamit ang pinakadakilang espiritual na tagumpay laban sa mga pamunuan at kapangyarihan na sa wakas ay aabot. Ang pinakahuling konklusyon nito na ang huling kaaway, ang kamatayan, at tuluyang inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano namin kailanman purihin at pasasalamatan ka ng sapat para sa iyong ginawa para sa bawat isa sa amin.
sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kaninong pangalan kami nananalangin. Amen. Ama sa langit, ng lahat ng kaluwalhatian at biyaya, salamat sa tagumpay natin sa krus ni Kristo Jesus. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa lahat ng bagay ay mabigyan ako ng diwa ng karunungan at pagpapahayag sa kaalaman ni Kristo Jesus na aking Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong biyaya ay bubuksan mo ang aking pagkaunawa upang malaman ang espiritual na tagumpay na mayroon tayo sa Kanya. Buksan mo ang mga mata ng aking puso at maliwanagan ang aking espiritu upang malaman kung ano ang pag-asa ng aking pagtawag kay Kristo. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas upang tumayo ng mahigpit sa masamang araw laban sa mga pakana ng dyablo, upang matupad ko ang mga gawain na dapat mong gawin sa akin. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay mo tayo ng espiritual na tagumpay laban sa lahat ng mga pakana at pakana ng kaaway na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya at gawin tayong hindi epektibong mga mandirigma ng krus. Salamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay, tayo ay higit pa sa mga mananakop na nalalaman na ang tagumpay laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako ay natiyak sa krus. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat at matalino. Alam na ang kaaway bilang isang umuungal na leon ay gumagala sa paligid upang hanapin kung sino ang maaari niyang lamunin. Tulungan mo ako sa lahat ng oras upang labanan ng dyablo at ang kanyang masasamang panlilinlang. Alam na bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo, ang kaaway ay tatakas mula sa akin. Kinikilala ko na gumagamit siya ng maraming pagpupunwari at pagbabalat kayo upang madapat tayo at gawing hindi epektibo, hindi produktibo at walang bunga ang ating pananampalataya. Kaya't panatilihin mo akong lumakad sa pagpapakumbaba sa harap mo at nakikinig sa iyong tinig na nalalaman na ang mga sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi pisikal na sandata kundi sa mga espiritual na mabisa sa panghila sa mga kuta ni Satanas na ating buhay. Sa lahat ng bagay, ipinagdarasal ko na ikaw ay mamuno at maghari sa aking buhay, upang ako ay mabuhay sa iyong papuri at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako upang ako'y mabuhay sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya
Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat, Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi. Sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o sa luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniwan at ako'y nauunawaan kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Mahal na Panginoon, ibinigay mo sa akin na manalangin ako ng mas malalim na pag-unawa sa pag-asa ng aking pagtawag at ang bahagi na nais mong gampanan ko sa espiritual na dimension. Ipinagdarasal ko na ako'y matakpan araw-araw ng espiritual na sandata ng Diyos na iyong ibinigay para sa lahat ng iyong mga anak na nalalaman na hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga espiritual na pinuno at mga persa ng kasamaan. Tulungan mo akong bigkisin ang aking isipan ng ebanghelyo ng katotohanan at ibakil ang pektoryal ng katuwiran habang naglalakad ako sa daan ng kapayapaan. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyo at protektahan ang aking puso at isipan sa kaligtasan na mayroon ako kay Kristo. Ibigay mo sa akin na nanalangin ako sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang maprotektahan ko ang aking sarili laban sa mga mapanlinglang na turo at doktrina ng mga demonyo na nagpapaligaw sa napakaraming tao. At ipinagdarasal ko na kay Kristo na ako'y makatayo ng mahigpit na nalalaman na sa Kanya lamang ang ating tagumpay laban sa sanlibutan. Ang laman at ang mga dyablo ay ligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo at kagalakan na magkaroon ng kalayaan kay Kristo na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ama, habang ang mga araw ay lumalalim at mga kasamaan ng mundo ay tila pinupuno hanggang sa gabing ito ng kasamaan, pagkukunwari at puot, tulungan kaming mapatanto na dumarami ang pangangailangan lumapit sa iyo, manatiling protektado sa ilalim ng anino ng iyong mga pak. Ama, kung minsan habang tayo ay nabubuhay sa pisikal, nasasalat na nakikitang mundong ito, nahihirapan tayong tandaan na mayroong isang espiritual, hindi nasasalat, hindi nakikitang kaharian kung saan ang mga persa ng kasamaan ay nagpaplano ng mga pagsubok at nagbabalak ng mga tukso para sa mga banal ng Diyos. Palakihin ang ating kamalayan at pag-unawa sa espiritual na globo at bigyan tayo ni Kristo upang manindigan laban sa mga persa ng kasamaan na ganap na nilagyan ng espiritual na baluti ng Diyos na nag-iisa
ay kayang protektahan tayo mula sa malambot at matagal na pag-atake ng kaaway. Salamat ng iyong mga plano at mga layunin ay hindi kailanman mabibigo at naway hindi natin makalimutan na higit pa ang siya na sa atin kaysa sa nasa mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, itinataas namin ang aming tinig ng papuri sa iyo. Kasama ang mga banal sa mga panahon na nagalak na si Jesucristo ay nananalo sa tagumpay laban kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Paano namin kayo pinapasalamatan sa kanyang pagpapako sa krus kung saan siya nagbayad ng halaga para sa ating kasalanan, at kung paano namin kayo pinagpapala ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. Pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa Kanyang maluwalhating tagumpay na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga panahon at matunog ng buong sansinukob sa loob ng 20 taon, at iniluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan na ngayon ay alam natin na mayroong isang tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa maluwalhating kamahalan, Panginoong Hesukristo na matuwid. Nagagalak kami na ang kanyang maluwalhating tagumpay ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, ngunit naging isang katotohanan sa buhay ng mga henerasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At pinasasalamatan namin kayo, Ama, na ang kaniyang kapangyarihan sa pagkabuhay na magkilig ay kasing lakas ng ating buhay ngayon, gaya noong siya ay sumabog mula sa libingan at nilusob ang mga hukbo ng kasamaan magpakailanman. Salamat na darating ang araw na ang tagumpay ni Kristo sa ating mga mortal na katawan ay magiging kumpleto rin, at tayo ay nakatayo sa harap niya ng harapan. Hanggang sa araw na yaon, ipinagdarasal namin na panatilihin kaming laging nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagpasakdal ng aming pananampalataya. Sa kaninong pangalan tayo ay nagdarasal. Amen. Hindi sa ating sariling Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinupuri natin ang iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, at nakamit ang pinakadakilang espiritual na tagumpay laban sa mga pamunuan at kapangyarihan, na sa wakas ay aabot ang pinakahuling konklusyon nito, na ang huling kaaway, ang kamatayan, at tuluyang inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano namin kailanman purihin at pasasalamatan ka ng sapat para sa iyong ginawa para sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sa kaninong pangalan kami nananalangin. Amen. Ama sa langit ng lahat ng kaluwalhatian at biyaya, salamat sa tagumpay natin sa krus ni Kristo Jesus. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa lahat ng bagay ay mabigyan ako ng diwa ng karunungan at pagpapahayag sa kaalaman ni Kristo Jesus na aking Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong biyaya ay bubuksan mo ang aking pagkaunawa upang malaman ang espiritual na tagumpay na mayroon tayo sa Kanya. Buksan mo ang mga mata ng aking puso at maliwanagan ang aking espiritu
upang malaman kung ano ang pag-asa ng aking pagtawag kay Kristo. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas upang tumayo ng mahigpit sa masamang araw laban sa mga pakana ng dyablo, upang matupad ko ang mga gawain na dapat mong gawin sa akin. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay mo tayo ng espiritual na tagumpay laban sa lahat ng mga pakana at pakana ng kaaway na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya at gawin tayong hindi epektibong mga mandirigma ng krus. Salamat Panginoon na sa lahat ng bagay tayo ay higit pa sa mga mananakop na nalalaman na ang tagumpay laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako ay natiyak sa krus. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat at matalino. Alam na ang kaaway bilang isang umuungal na leon ay gumagala sa paligid upang hanapin kung sino ang maaari niyang lamunin. Tulungan mo ako sa lahat ng oras upang labanan ng dyablo at ang kanyang masasamang panlilinglang. Alam na bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo, ang kaaway ay tatakas mula sa akin. Kinikilala ko na gumagamit siya ng maraming pagpupunwari at pagbabalat kayo upang madapat tayo at gawing hindi epektibo, hindi produktibo at walang bunga ang ating pananampalataya. Kaya't panatilihin mo akong lumakad sa pagpapakumbaba sa harap mo at nakikinig sa iyong tinig na nalalaman na ang mga sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi pisikal na sandata kundi sa mga espiritual na mabisa sa panghila sa mga kuta ni Satanas na ating buhay. Sa lahat ng bagay, ipinagdarasal ko na ikaw ay mamuno at maghari sa aking buhay, upang ako ay mabuhay sa iyong papuri at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako upang ako'y mabuhay sa iyong ikaluluwalhati. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa panalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Salamat Panginoon kong Diyos na buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan. Salamat po sa aking asawa na laging nasa aking tabi. Sa hirap man o ginhawa, sa ngiti man o sa luha. Salamat po sa aking pamilya na patuloy na nakaalalay sa aking paglalakbay sa mga lubak ng buhay. Salamat po sa aking mga kaibigan na hindi ako iniwan at ako'y nauunawaan
kahit ako'y may kasalanan. Salamat po sa mga pinuno ng bayan na araw-gabing pinapasan at gumagampan ng mga tungkuling nakaatang. Salamat po sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo na siyang nagpapaikot ng mundo at gumagabay sa mga tao sa kanilang tinutungo. Maraming salamat po. Amen. Mahal na Panginoon, ibinigay mo sa akin na manalangin ako ng mas malalim na pag-unawa sa pag-asa ng aking pagtawag at ang bahagi na nais mong gampanan ko sa espiritual na dimension. Ipinagdarasal ko na ako'y matakpan araw-araw ng espiritual na sandata ng Diyos na iyong ibinigay para sa lahat ng iyong mga anak, na nalalaman na hindi kami nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga espiritual na pinuno at mga persa ng kasamaan. Tulungan mo akong bigkisin ang aking isipan ng ebanghelyo ng katotohanan at ibakil ang pektoryal ng katuwiran habang naglalakad ako sa daan ng kapayapaan. Tulungan mo akong mapanatili ang aking tiwala sa iyo at protektahan ang aking puso at isipan sa kaligtasan na mayroon ako kay Kristo. Ibigay mo sa akin na nanalangin ako sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos upang maprotektahan ko ang aking sarili laban sa mga mapanlinglang na turo at doktrina ng mga demonyo na nagpapaligaw sa napakaraming tao. At ipinagdarasal ko na kay Kristo na ako'y makatayo ng mahigpit, na nalalaman na sa Kanya lamang ang ating tagumpay laban sa sanlibutan. Ang laman at ang mga dyablo ay ligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo at kagalakan na magkaroon ng kalayaan kay Kristo na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay makatanggap ng awa, upang makahanap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ama, habang ang mga araw ay lumalalim at mga kasamaan ng mundo ay tila pinupuno hanggang sa gabing ito ng kasamaan, pagkukunwari at puot, tulungan kaming mapatanto na dumarami ang pangangailangan lumapit sa iyo, manatiling protektado sa ilalim ng anino ng iyong mga pak. Ama, kung minsan habang tayo ay nabubuhay sa pisikal, nasasalat na nakikitang mundong ito, nahihirapan tayong tandaan na mayroong isang espiritual, hindi nasasalat, hindi nakikitang kaharian kung saan ang mga persa ng kasamaan ay nagpaplano ng mga pagsubok at nagbabalak ng mga tukso para sa mga banal ng Diyos. Palakihin ang ating kamalayan at pag-unawa sa espiritual na globo at bigyan tayo ni Kristo upang manindigan laban sa mga puwersa ng kasamaan na ganap na nilagyan ng espiritual na baluti ng Diyos na nag-iisa ay kayang protektahan tayo mula sa malambot at matagal na pag-atake ng kaaway. Salamat ng iyong mga plano at mga layunin ay hindi kailanman mabibigo at naway hindi natin makalimutan na higit pa ang siya na sa atin kaysa sa nasa mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, itinataas namin ang aming tinig ng papuri sa iyo, kasama ang mga banal sa mga panahon na nagalak na si Jesucristo ay nananalo sa tagumpay laban kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Paano namin kayo pinapasalamatan sa kanyang pagpapako sa krus kung saan siya nagbayad ng halaga para sa ating kasalanan
at kung paano namin kayo pinagpapala ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay ng lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pinupuri at pinasasalamatan namin kayo sa Kanyang maluwalhating tagumpay na umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga panahon at matunog ng buong sansinukob sa loob ng 20 taon. At iniluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan na ngayon ay alam natin na mayroong isang tao na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos sa maluwalhating kamahalan, Panginoong Hesukristo na matuwid. Nagagalak kami na ang Kanyang maluwalhating tagumpay ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, ngunit naging isang katotohanan sa buhay ng mga henerasyon ng mga kalalakihan at kababaihan na nagtiwala sa pangalan ni Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At pinasasalamatan namin kayo, Ama, na ang Kaniyang kapangyarihan sa pagkabuhay na magpilig ay kasing lakas ng ating buhay ngayon, gaya noong siya ay sumabog mula sa libingan at nilusob ang mga hukbo ng kasamaan magpakailanman. Salamat na darating ang araw na ang tagumpay ni Kristo sa ating mga mortal na katawan ay magiging kumpleto rin at tayo ay nakatayo sa harap niya ng harapan. Hanggang sa araw na yaon, ipinagdarasal namin na panatilihin kaming laging nakatingin kay Jesus, ang may akda at tagapagpasakdal ng aming pananampalataya. Sa kaninong pangalan tayo ay nagdarasal. Amen. Hindi sa ating sariling Panginoon, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinupuri natin ang iyong pangalan, sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan at nakamit ang pinakadakilang espiritual na tagumpay laban sa mga pamunuan at kapangyarihan na sa wakas ay aabot. Ang pinakahuling konklusyon nito na ang huling kaaway, ang kamatayan, at tuluyang inilagay sa ilalim ng Kanyang mga paa. Paano namin kailanman purihin at pasasalamatan ka ng sapat para sa iyong ginawa para sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kaninong pangalan kami nananalangin. Amen. Ama sa langit ng lahat ng kaluwalhatian at biyaya, salamat sa tagumpay natin sa krus ni Kristo Jesus. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sa lahat ng bagay ay mabigyan ako ng diwa ng karunungan at pagpapahayag sa kaalaman ni Kristo Jesus na aking Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong biyaya ay bubuksan mo ang aking pagkaunawa upang malaman ang espiritual na tagumpay na mayroon tayo sa Kanya. Buksan mo ang mga mata ng aking puso at maliwanagan ang aking espiritu upang malaman kung ano ang pag-asa ng aking pagtawag kay Kristo. Bigyan mo ako ng biyaya at lakas upang tumayo ng mahigpit sa masamang araw laban sa mga pakana ng dyablo, upang matupad ko ang mga gawain na dapat mong gawin sa akin. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ibinigay mo tayo ng espiritual na tagumpay laban sa lahat ng mga pakana at pakana ng kaaway na naghahangad na sirain ang ating pananampalataya
at gawin tayong hindi epektibong mga mandirigma ng krus. Salamat Panginoon na sa lahat ng bagay tayo ay higit pa sa mga mananakop na nalalaman na ang tagumpay laban sa espiritual na kasamaan sa matataas na dako ay natiyak sa krus. Gayunpaman, kailangan nating maging maingat at matalino. Alam na ang kaaway bilang isang umuungal na leon ay gumagala sa paligid upang hanapin kung sino ang maaari niyang lamunin. Tulungan mo ako sa lahat ng oras upang labanan ng dyablo at ang kanyang masasamang panlilinglang. Alam na bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo, ang kaaway ay tatakas mula sa akin. Kinikilala ko na gumagamit siya ng maraming pagpupunwari at pagbabalat kayo upang madapat tayo at gawing hindi epektibo, hindi produktibo at walang bunga ang ating pananampalataya. Kaya't panatilihin mo akong lumakad sa pagpapakumbaba sa harap mo at nakikinig sa iyong tinig na nalalaman na ang mga sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi pisikal na sandata kundi sa mga espiritual na mabisa sa panghila sa mga kuta ni Satanas na ating buhay. Sa lahat ng bagay, ipinagdarasal ko na ikaw ay mamuno at maghari sa aking buhay, upang ako ay mabuhay sa iyong papuri at kaluwalhatian hanggang sa katapusan ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako upang ako'y mabuhay sa iyong ikaluluwalhati. Amen.